Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Ito, talagang painit ng painit, mga kaibigan. Ito ang ating pagtatalakay. Arnie Teves, arestado na naman ang kanyang tauhan sa Teves Terrorist Group. Naku po, yan ang mainit nating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganun po, lubos nating maunawat. Heto na, samahan niyo po ako, mga kaibigan. Itinumba ang isang lalaking nagbabalak pa naman sanang tumakbong barangay chairman sa Negros Oriental. Ang biktima minsan na raw naging taga-suporta ng mga Degamo at maging ng mga Teves. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Nasa kabaong na makabalik sa kanilang bahay ang 38 anyos si Jonar Barrios alias Maoy sa Bayawan City, Negros Oriental. Ang tatay ni Maoy hindi alam kung paano yayakapin ang anak na nasa ataol. Habang ang mga kapatid, nanay at iba pa niyang kaanak hindi maitago ang hinagpis sa sinapit ni Maoy. Mag-aalas 6 kagabi nang tambangan ng biktima ng dalawang hindi pa nakikilalang salarin. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, posibleng may kinalaman ng krimen sa intensyon ng biktima na kumandidato bilang chairman sa darating na barangay eleksyon. Nakapokus tayo sa personal grudge niya, sir. Yung information natin, sir, yung mga barangay official daw ng kanyang barangay, yun ang parang pinatamaan niya. Kwento ng nanay ni Maoy, tumakbo na ang anak bilang barangay kagawad noong nakarang eleksyon pero natalo. Kinikila namin, sir, na sana, wag na lang. Sabi niya, maano ko, serbisyo ko sa katawan kay wala man akong mga anak, sulo lawas. Nangyari ang insidente sa kasagsagan ng 3 araw na public consultation na idinaos ng COMELEC sa probinsya para pulsuhan ng mga residente sa isinusulong na pagpapaliban doon ng Barangay at Sangguniang Kabataan eleksyon sa Oktubre. Git naman ng Bayawan City Police, isolated case ang nangyari. Pero para kay Pamplona Mayor Janice Degamo na isa sa 9 na alkaldeng nagsusulong na ipagpaliban muna ang eleksyon, malinaw na pagpapakita raw ito na may karahasan sa probinsya. May mga nagsasabi na, no, we're okay na, we're okay. Siguro they are okay because they're not the ones who died. They have not been victimized yet. Aminado si Degamo, supporter nilang napatay na si Maoy noong nakarang 2022 elections. Pero sa isang video, kinumpirma rin ni suspended Congressman Arnie Teves na matagal din niyang naging tauhan at supporter ang biktima. Magkakilala na raw sila nito mula pa noong barangay chairman pa lamang si Teves ng barangay Malabugas. Kasabay niyan, nanawagan si Teves sa PNP at DILG na aksyonan ang nangyari. Diba sabi nyo magiging peaceful na yung Negros Oriental? Sabi nyo sinasabi sabay ngayon may mangyayaring ganito. Supporter ko pa yung binaril. Hindi nakakatuwa. Okay, alright. Heto na naman po tayo, mga kaibigan. Talagang mainit. At maraming sorpresa. Itong tinatalakay natin. Dito muna po tayo. At may kaugnayan din po ito kay Arnie Teves. Bigyan po natin ng padaan. Itong si Jumar na pinaslang diyan po sa mismong dati pinaglingkuran bilang barangay kapitan ni Arnie Teves noon. Nung ilang panahon na nakakaraan ay nagsimula siya bilang kapitan. Ay diyan po pinaslang itong si Jumar. Si Jumar alias Maoy. Subalit ang magandang balita ho ay nahuli na ang pumaslang sa kanya na inuugnay din po dito sa Teves Terrorist Group. Ang ika nga po'y bumanat, ang tumumba.
data po at sa punto pong yan, paalaala lang mga kaibigan, yung video na pinakita ko ho sa inyo ay ilang buwan na po ang nakakaraan. Ang laman ng video ho na yan ay may kaugnayan dito sa ating tatalakayin, sapagkat yan po ay yung pagpaslang na binalita ng ika nga po News 5. Shoutout News 5. Ipahintulot ho ang paggamit ng inyong video clip. Suportahan din po natin yan. Kaya't ngayon po, ang gusto ko pong ipahiwatig para po tayo ay may batayan dito sa ating pagtatalakay. Okay, bibigyan po natin ng din yan mga kaibigan. At bago tayo dumako, ay siyempre, dito muna tayo. Kumusta po kayong mga kaibigan? Talagang live na po tayo. Alalahanin po natin kaunting padaan lang ay ang arresting team po ng pinagsanib ng AAP at PNP ay nandiyan sa Timor-Leste upang ika nga po aristuhin itong si Arnie Tevez. At yan po kaya medyo tumatagal ng ganyan ay dumadaan po sa mga proseso mga kaibigan, at yan po ang kabang-abang kung ano po ang resulta diyan po sa pag-aresto kay Arnie Tevez. Maaresto nga ba mga kaibigan? Abangan po sa vlog natin mga kaibigan, sapagkat nagkakaroon po tayo ng masusing pag-monitor kung ano nga ba ang ika nga po yung resulta na nito ng pag-aresto diyan po sa Timor-Leste, dito sa nagtatago na si Arnie Tevez. Okay, pinadaan na lang po natin ang kaunti at baka sabihin ng iba ay natutulog ang warrant o pares para kay Arnie Tevez. Hindi po natutulog ang warrant o pares. Sa katunayan po, kumpirmado, nandiyan po sa Timor-Leste ang aresto na. Abangan po natin yan. Dito na po tayo at may kaugnayan din po din ito dito kay Arnie Tevez. Kumpirmado ho na nahuli na ang pumaslang diyan po sa sinasads na video na yan. Bibigyan ko po kayo ng kaunting kaalaman kung saan nahuli at sino itong nahuling ito. At alam niyo ho ba, ito pala ay membro din, di umano, ng Tevez Terrorist Group. Itong ika nga po nahuli na ito. At sa punto pong iyan ay may gusto lang po akong basahin sa inyo na ika nga po ito ay post din ni Mayor Janice Digamo at tungkol din po dito sa pagkakahuli nitong pumaslang di umano dito kay Jumar. Si Jumaro ay kaunting kaalaman ulit. Si Jumaro ay nagdeklara na tatakbo bilang barangay captain diyan ho sa ika nga po nasasakupan dati ni Arnie Tevez. Subalit kasabay ho ng kanyang pagdeklara na bilang isang barangay captain ay ilang araw lang po ang nakakaraan ay siya po ay napaslang diyan po sa Negros. At itutuloy-tuloy po natin yan. Bago natin ituloy ang pagtatalakay na yan ay ito po ang ika nga po nahuli na suspect di umano. Eto. Okay, ito po mga kaibigan. The prayers of the soul of both the living and the dead have been heard by the Almighty. Justice to all the victims of the Tevez Terrorist Group will be served in due time. Ayon po kay Mayor Janice Digamo. Ulitin ko dito sa part na yon. Justice to all the victims of the Tevez Terrorist Group will serve in due time. Nakasaad po diyan. At heto, yesterday, suspected pag member arrested. Ibig sabihin ng pag is a private armed group. A suspended member of the local private armed group pag was arrested in joint operation by PNP Regional Operation Group and Bayawan PNP in sitio Consilong, Barangay Pangatban, Bayawan City, Negros Oriental. Ayun, na-aresto po. The arrested is Juan Minji tapos Barte
aka Jojo, male single, 41 years old, and resident of Barangay Pagatban, the city, who was reported seen by concerned citizen. Eto pa. During the arrest, the following were recovered and positioned: 245 pistol, dalawang barel ang nakano dito, ang nakuha, magazines and 13 pieces of live ammunition and 4 plastic sachet, believed na pinagbabawal na gamot. Nakunan pa rin po ng pinagbabawal na gamot. Barte was believed to be responsible in killing of Junar Barrios. Ito po si Junar Barrios na sinasabi ko na pinaslang diyan po sa Negros na nagdeklara ng ika nga po tatakbo bilang barangay captain ng barangay. Junar Barrios last June 28, 2023 in Barangay Malabugas, Bayawan City, Negros Oriental, who was reported planning to run as punong barangay and barangay said barangay. A complaint case murder was already filed the Bayawan City prosecutor. Ayun, nandito pala sa Barangay Malabugas. Doon po siya, ika nga po itatakbo ng kapitan na dating pinagsilbihan ho ni Arnie Tevez bilang barangay captain din. Napas lang ito nung last June 28, 2023. Ilang buwan lang nakakaraan. Ito po ay tinalakay na po natin mga kaibigan. Diyan po sa ating vlog ng 3 beses. Ito po ay sinubaybayan din natin. At tinalakay din po natin nga doon sa ulitin ko lang po bago tayo pumunta doon. Sa ika nga po ay pinaka-highlight. Padaanan lang po natin, natalakay na din po natin ito. Doon sa sinasapi ng hipe ng Bayawan. I'm sorry kung nakakamali ako. Bayawan. Diyan sa video na yan na ito po ay isang isolated case lang ang pinalabas nila. Tinalakay din po natin yan at binigyan po natin ng lambing ang hipe na yan ng Bayawan. Doon sa mga vlog po natin yan recorded. Diyan sa vlog po natin ilang buwan na nakakaraan. Sapagkat mantakin mo ang sinasabi nitong hipe na ito. Noong pa man ay pinarating ko na dito. Ay sasabihin niya na isolated case lang ang nangyari. Pambihirang mantakin mo. Hindi naman lingid po sa kalaman ito. Hipi na ito ng Bayawan. Ito po yung napapabalita din na nandiyan na loyal sa mga Tevez. Natakot dati na ika nga po'y banggitin ang pangalang Tevez pagdating ang apelidong Tevez pagdating ho sa kaso. Napadaanan ko na po dati yan. Naulitan ko po ulit na ungkat sapagkat nandiyan po sa video na naman ay naalala ko po ang sinabi niya na isang isolated case lang ang nangyari sa Bayawan. Na ika nga po, ang nangyari diyan sa Negros, na ika nga po, pagpaslang dito kay Junar natatakbo na bilang punong barangay na dating pinagsisilbihan ho ni Arnie Tevez. Napadaanan ko na lang ng kaunti, mantakin mo. Ano klase kang hipe pag ganyan ang iyong ikangay sa loobin? Ay noon pa man, ang daming pagpapaslang diyan. Isolated case pa rin ang sinasabi mo. Hindi mo ba iniisip at hindi ka nag-iimbestiga na ito ay karugtong na ika nga po matagal lang nangyayaring paslangan diyan sa Negros na walang ika nga po nakakamit na tamang justisya. Bagkus ngayon, sasabihin mo na isang isolated case lang, pambir. Paano ka naging isang kernel? Kernel ka, tinawagan, pero hindi mo alam kung ano ang napapaloob sa nangyayari diyan sa ikangay nasasakupan mo. Okay, kaunting papyaw lang po yun sapagkat naulitan muli dyan, inuulit ko. Dumako na po tayo dito sa nahuli na ika nga po'y membro di umano ay ayon po diyan sa post ni Mayor Janice Digamo na di umano ay isa rin ito sa membro ng ika nga po'y biktima ng Tevez terrorist group ang pagpaslang dito kay Junar. Mga kaibigan, datapuat
ay ngayon po ay balitang-balita at kalat na din po sa social media ang pagkakahuli po dito sa ika nga po ay tinuturo na suspect sa pagpaslang kay Jonar. Magandang balita po ito. Palakpakan po natin ang bagong hepe, provincial commander ba ito ng Negros, ang bagong provincial na Negros, at kung sino man na nakakasakop dito at sinong mga ika nga po ay involved sa panghuli dito sa ika nga po ay nahuli na membro di umano ng TVS Terrorist Group. Palakpakan po natin. Yan mga kaibigan, dati ho noon, yung mga nakaraan na provincial director diyan sa Negros, nako po, ano ang nangyari? Talagang kahit may mga krimen, ay wala pong nangyayari. Kahit alam na ang utak sa krimen, diyan po noon, ay wala pong nabibigyan ng hustisya. Siyempre, ay ito ba namang provincial director dati? Na ika nga po sikat na sikat diyan sa hearing nagiginanap sa Senado ay nasilaw din po. Hindi po ako ang may sabi. Ito po ay mayroong mga sinumpahan sa laysay diyan sa Senado. Maging ang pulis ho ay biktima rin po ng tinatawag na TVS Terrorist Group. Alam nyo kung bakit? Nandahil ho sa pera, ang mga pulis ay nagkakaroon po ng takot. Gusto mang gawin nila ang trabaho ay hindi po nila magawa. Unang-una, natatakot po sila kahit sila ay may armas. Pangalawa, nasisilaw po sila sa pera na sandamakmak na bag ang pera na ika nga po binabagsak sa kanilang opisina at nang sa ganun po maging bulag-bulagan po sila. Kaya noon po, hindi po natin dapat ika nga po hindi na tayo magtaka kung bakit walang krimen na ika nga po kung bakit ang mga krimen noon hindi po nabibigyan ng hustisya ang mga ika nga po dito'y biktima. So balik ngayon po ay may pagbabago na. Tingnan nyo po mga kaibigan, hindi na po takot ang taong bayan na banggitin, lalong-lalo po diyan sa Negros. Kahit si Atty. Baligo doon nagsasabi, pero may kaunti pa rin po silang takot. Nandiyan na po, utay-utay na po nalalansag ang TVS Terrorist Group. Di umano na ito ay membro ng TVS Terrorist Group. Mantakin mo, nagdeklara lang na tatakbo ng barangay captain diyan po sa dating pinagsisilbihan sa barangay Malabugas. I'm sorry kung nagkakamali ako but alam ko Malabugas na dating pinagsisilbihan ni Arnie Teves ay bigla ang binawian ng buhay sa pamagitan po ng pagbaril. Nako po. Mainit pong ika nga po kahit sa comment section, mga kaibigan, kahit sa media platform, ito po ay kinakabit po diyan sa ika nga po mga tauhan na TVS Terrorist Group. At ang itinuturo din pong utak, alam niyo na siguro kung sino, quote in quote. Kahit diyan sa public section, comment section, may mga kaibigan po diyan masugid tayo na ika nga po nagbibigay ng public opinion. Shoutout sa iyo. Nagsasabi po siya na siya po ay mismong taga Negros. Ba't itatago ko na lang po ang kanyang pangalan? Siya po ay mismong taga Negros at nakausap niya ang kapatid ni Jonar, itong napaslang. Ang sinasabi nga ho ay alam niya ang mastermind. Walang ibang tinuturo kundi alam niyo na rin ho, quote in quote, mga kaibigan. Nandiyan po, ika nga po'y ang nahuli. Sino nga ba ito? Ulitin ko muna itong nahuli na ito. Sandali lang, para mas maliwanag po sa inyo. Ulitin ko lang itong part na ito During the arrest, the following were recovered in his possession: 245 pistol magazine and 13 pieces live ammo. Nasa na ba yung pangalan? Eto. The arrested and one Minji Tapos Barte
Aka Jojo, si Aka Jojo, male single, 41 years old, and resident of Barangay Pangatban, the city, who was reported seen concerned citizen. Ayun, siya po ay doon nahuli, at siya po ay si Minji Tapos Barte, Aka Jojo, lalaki, single, 41 years old. Siya po yung nahuli na tauhan ho, di umano, at membro ng TVS Terrorist Group, mga kaibigan. Dati ho ito, mga kaibigan, itong pinaslang na ito na biktima ng TVS Terrorist Group di umano ay taga-suporta ni Arnie Tevez at naging tauhan pa ho ni Arnie Tevez diyan po sa barangay na binugbog di umano ni Arnie Tevez noon. Mayroon po diyang taga-Negros na nagsabi na binugbog siya at marami po siyang video na laban ho kay Arnie Tevez. Marami po siyang video na kinakalaban niya nung magdeklara siya kay Arnie Tevez. Hindi ko lang po naipakita ko na po ito mga video ito noon na ebidensya. Diyan po sa upload ko nung tinalakay po natin. At Bisaya nga po. Pero nagkaroon po tayo ng konting pag-translate. Kaya hindi ko na po kinuha nung ngayon ang ebidensya na dahil Bisaya ho. Yung iba hong hindi Bisaya, hindi nakakaintindi, ay kawawa naman kung hindi po nila maiintindihan. At katulad ko rin po, hindi ako marunong mag-Bisaya. At sa madalit salita po, tinitira niya dito ang mga Tevez at sinasabi nga niya sa kanyang nanay, kapag siya ay pinaslang at namatay, ay alam na kung sino ang pumaslang po sa kanya. Laman po ng video na yon mga kaibigan. Data po at hindi po, ika nga po, nangyari na nga po ang sinasabi niya na napas lang siya. Kaya't alam po dito kung sino ang mastermind. At lalo't ngayon po, nahuli na ang ika nga po'y pumaslang. Sino ang utak na ituturo? Baka bantayan natin. Baka ito'y taniman na naman ng tanim mabugado. Isa pa, pahabol. Ganyan po katalino itong si Tevez. Tingnan nyo sa huli ng video na yan. Ito pong si Junar na napaslang ay hindi po sinusuportahan si Tevez. But according po sa video na yan ay nagmamalinis, naghuhugas kamay si Arnie Tevez. Sinasabi niya na tauhan niya at supporter niya. Ang ika nga po itong si Junar ay hindi po playing safe ba? Huling-huli na sa Talagang ibig kong ipunto ay nagpi-playing safe siya, hugas kamay. Para na sa ganun po, hindi naman mahalata. Ano yung mahalata? Halatang-halata naman, di ba? But pinadaanan ko lang ng konti. Basta ang gusto kong ipunto doon, nilisang niya ang issue dito. Yan po ang katotohanan. Ito pong napaslang na ito ay sinusuportahan ay si Mayor Janice Digamo. At sinusuportahan ni Mayor Pres naman ito bilang tatakbo ng barangay captain. Subalit yun nga po ang nangyari. Binawian ang buhay sa pamagitan di umano ng biktima ng TVS Terrorist Group. Okay, alright. Shoutout po muna mga kaibigan. At ito ho, sa lahat na nagbibigay public opinion bilang pagpupugay, ay pasensya na po at kung binibilisan natin, alam niyo ho, ay gamit na gamit ang ating oras at baka tayo kulangin ng oras. Eto, shoutout po at maraming salamat. Buhat kay Franklin, Sir Franklin, shoutout. Masugid natin itong taga-subaybay. Ito ay alam ko, taga-Negros din ho. At ito ay maraming impormasyon din na alam, mga kaibigan. Maraming salamat, Franklin. Shoutout, tama po kayo, Sir Randy. Noong panahon ni Cory Aquino at Digong ay natutulog ang ating gobyerno noong panahon ng teroristang Juma. Season walang nangyari hanggang namatay malang sa katandaan ni teroristang Juma. Okay, maraming salamat po. At buhatin kay Sir Franklin. Sir Randy, malinaw na mastermind. Ang mga patayan diyan sa Negros Oriental ay ang mga Tevez. Sinasabi niya ay may gawa dahil mula sa pool ay napanood ko ang Digamo, Massacre at mismong kapatid ni Jomar Barrios. Basta may sinabi, mga kaibigan. Maraming salamat sa iyo, Sir Franklin.
At dito pa, buhat kay Nelo Monte. Sir Nelo, shoutout. Nelo Monte, yari ka ng parentibes. You can run but you can hide. Sabi nila, ha ha ha. Ready mo na ang pumada mo. Matagal na naghihintay sila. Pero yung Dagol sa NBP, congrats pala sa iyo at welcome home. Babalik ka na sa Pilipinas. Malapit na po yan. Ang arresting team ay nandiyan na po sa Timor-Leste. Nasaan na ba tayo? Ito pa. Buhat kay Neri Burgos. Mabuti na nga manlaban nang matapos na ang kasama niya at baka mapaikot pa niya ang hustisya dahil sa dami ng pera ng babayaran na ng mga judge ngayon. Sorry po kung ito ang opinion ko. Walang problema. Nirespeto ko ang opinion mo. Shoutout sa iyo, Neri Burgos. Okay. Nasaan pa? Mercedes Rasaul. Mercedes Rola. Kande, good PM. Sakali mang mahuli si Mr. Clem, i-vlog mo kagad kasi gusto ko, friend, kutusan siya. Shoutout sa iyo, Ma'am Mercedes Rola. Okay. Malapit na sa Rio. Shoutout sa iyo, Ninette Bayra. Okay, yan po muna mga kaibigan. Kung hindi, binilisan ko, pasensya na kayo. Kukulain tayo sa oras. Kung hindi man, na shoutout tayo yung mga pangalam, opinion, nabasa sa surut kong vlog. Lagi po tayong mayroong ganyang porsyon. Okay, maliwanag po. Ang nahuli na ika nga po'y pumaslang dito kay Jonar Barrios. Natatakbo ng barangay kapitan ay pinaslang noon diyan sa nasasakupan dati na pinagsilbihan ng barangay captain ni Arnie Tevez. Subalit ang magdeklara si Jonar na tatakbo diyan po sa barangay na yan ay bigla pong pinaslang. At ang magandang balita ho, nahuli na ang pumaslang maliwanag. Yan po ang ating tinalakay. At di umano, ayon kay Mayor Janice Digamos sa kanyang post, ay ito po ay membro ng Tevez Terrorist Group at biktima rin ng pagpaslang si Jonar ng Tevez Terrorist Group di umano, ayon po kay Mayor Janice Digamo. Yan po muna ating update. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. At huwag po tayong magsawa magbigay ng public opinion. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po tayong palakpakan!